I want to begin this message this morning with a question, especially kay ACS Sunday Mantakarono. The question is, why to our parents and guardians, why do you send your kids to a school like ACS? Nganong ato mang ginapadala o ginapa-eskwela ang ato mga bata sa eskwelahan sama sa ACS? I think we will all agree that it is because we saw the importance of knowledge. Ang ato nakita nga importante gyud kaayo ang kahibalo. And we know that if we send our kids to school like ACS, maka-learn sila mga importanteng knowledge just like ka-importante sa knowledge sa math, sa science, sa pa, history, English, and ang paborito sa mga bata, Filipino. Oh, mga ganay pinakakalbaryo na ito, mga Pinoy man tatanong nga. Pero tungod na ito mga bata nagdako na sa YouTube, nagdako sa internet, pagkalisod na hilaman hinoon ng Pilipino hinon, mga lahing Pilipino, kadang mga sibika, arang ka, lisod yung kayo itudlo. And also to some, daghan sa inyo na pa-eskwela sa ACS tungod kay makamao silang mga musical instruments diri sa ACS. Di ba? And we know that ang ma-learn nila sa aning school will shape sa ilang future. Di ba? Ingon pa sa karaan nga TV personality no, nga ginganlag si Ernie Baron. Kato mga nakaabot pang Ernie Baron. Ingon siya, knowledge is, unsa? Power. Kung walang knowledge, walang power. Mo na giingon sa mga batan-o na to karon wa na mo kailang Ernie Baron no, mo na announce discuss sa dagan sa panahon sa una, mga 1990s mo na sikat nga TV personality. Ingon sa ang pinakasikat niya nga murag line is, knowledge is power. Kung walang knowledge, walang power. We believe no nga ang knowledge is foundational sa usa ka successful life and a flourishing career. Mo na nga ato gid pa eskwela, maghago tag send sa to mga bata sa school, magbayad ta sa mga siguro mahal nga tuition fee or unsa din nga bayaran, because we believe nga kung unsa ang knowledge kay makuha, mao na ang magtabang sa ilang nga makabuot nilang usa ka successful nga life or maybe a flourishing career. But as a Christian school no, sama sa ACS, we believe nga there's a more important knowledge that we can share ngadto sa mga bata diri sa ACS. A knowledge that goes beyond the classroom. Mao na ang ato knowledge mahitungod sa Dios. Og nagtuo ta nga crucial kayo na sa kinabuhi sa ato mga bata, kini mao nga knowledge no, gitawag nato nig life-shaping knowledge. Our knowledge of God is life-shaping. And karon nga buntag ato tan-aw no kung unsa ka importante gyud kining atong knowledge mahitungod sa Dios. Og atong i-learn karon nga kining pagtudlo nato sa itong mga kabataan mahitungod sa Ginoo isn't just an academic exercise, but this is a very important thing that every person should know, because kining mao nga knowledge will shape relationships, guide our decisions, and even shape our entire lives. So I entitled this message simply as knowledge that shapes lives. O unang butang nga atong tan-awon karong buntag is we'll talk about the importance of knowledge of God. And the number one thing atong tunan karong buntag no, duhala atong tunan. Number one is that our knowledge of God is foundational to our relationship with Him. Ang atong kahibalo mahitungod sa Dios is foundational sa atong relationship with God. If you notice sa atong gibasa nga passage, chapter 3 sa Philippians, kung imo tan-awon diha no, when Apostle Paul knew about the Lord Jesus Christ, about God nga nahimo nga flesh, and He died for
The sins of the Apostle Paul, he died for our sins. When Apostle Paul knew this Christ, yung sa pulong sa Ginoo, it changed basically everything in his life. Tanan siya kinabuhi na nausob. Ang mga butang nga iya gitagaag value, ang iya mga achievements, those things became rubbish na walay kwenta kadto mga butanga, because he saw that Christ is more valuable than all these things. It changes everything sa iyang mga butang gitagaag value, even sa iyang mga decisions sa life, and even sa direction and passion sa iyang life. It changed everything. So ang ato question karon mga kaigsunan, no, nganong importante man sa ato ang atong relationship sa ato Dios? Because in here in chapter 3, ato makita nga si Apostle Paul na agid siya close nga relationship, and everything in his life is about the Lord Jesus Christ. Ang question karon, nganong importante man nga dapat na atay maayong relasyon, or dapat maayo ang atong relasyon sa atong Dios? Nganong importante man eh? Well, it's important because if you try to read the Bible, our relationship with God is the purpose of our existence. Nganong gi-create sa Ginoo? It's because God wants to have relationship with us. Mo na ang pinakakuan. Kung imong tan-awon nga nganong gi-create sa Dios ang tao, and you know what? People, we human beings are created special because of all the creations of God. Kita lang ang gi-create sa Dios nga dunay gitawag nato. Ingon sa Bible, we are created in God's image. Naa sa ato ang image sa Diyos. The question is, why did God create us this way? Number one, because God wants to have relationship with us. God wants to have fellowship with us. Gani, kung imong basahon ng Bible, no, we can deduce from the Bible in chapter 3 of Genesis, verse 8, that God walked with Adam and Eve in the Garden of Eden. Nagalakaw ang Diyos, na ay close nga communion ang Diyos sa kang Adam and Eve before sa ilang fall dito sa Garden of Eden. That's why we will see nga ang purpose di ay sa Ginoo sa pag-create sa ato is relationship. Para natay maayo nga relasyon sa ato nga Diyos. And secondly, if you look at the Bible, no, because we know from the Bible nga gi-create sa Ginoo, but man fell into sin. So the second one is that our relationship is the means by which we find salvation. Ang ato dayang relasyon sa Ginoo sa diha nahulog sa pagpakasala, mauna ang atong paagi nga batunta og kaluwasan gikan sa silot sa ato mga kasalanan. The most critical reason for this relationship is our eternal destiny. It is through a right relationship with God that we can live with Him forever. Kung imo na notice dire, si Apostle Paul naa say maayong relationship sa Dios. And one thing nga imo notice dire, if you go to chapter 1 sa kini nga libro sa Philippians, you will see Apostle Paul's confidence. Nga the moment nga kuhaon siya sa Dios dining kalibutan na, as siya paingon, he's sure that he will be with his Christ. Ingon sa verse 21 ang pinakasikat diri nga nga bersikulo sa Philippians chapter 1. Ang sige ingon dire, for to me to live is Christ and to die is gain. Para kang Pablo unsa, ang pagkinabuhi is about Christ. And for him, kung mamatay siya, it is gain, it is victory. Ngayon naman, ingon sa verse 22, mao ni usahay ang mamiss nato, verse 22, if I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me, fruitful labor for Christ. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Ingon si Apostle Paul. Ingon siya, nga kung mamatay ko, it will be gain because I will be with Christ.
So pasabot ana mga kaigsunan, ang tao di ay nga na ay maayong relasyon sa Dios, na ay maayong relasyon kang Kristo, sigurado sa asa sa paingon panahon nga mamatay sa makig-uban siya kang Kristo kay naaman say maayong relasyon kang Kristo. That's the point here. Now the important question is, atong tubangon karong buntag, how is your relationship with God? Ako mong tanan karon. Kumusta man ang inyong or atong mga relasyon sa atong Dios? You know what? Sa akong pagkapastor, daghan ko mga tao nga akong ipangutanan niya na, kumusta man inyong relasyon sa Ginoo? Kahibaw mo kung sa'y pinaka-popular nga tubag, pinaka-common nga tubag? Okay lang, pastor. Kung say okay, ok. Ok lang, pastor. Okay ba? Okay raman, pastor. Mawala kasagaran tubag nga ako. Gikuan. Some would say, okay raman, pastor, kay musimba man ko, panagsa. Okay ra ko no, musimba, panagsa. Napoy mo yung pastor, okay raman, pastor, kay mag-ampo mambog ko. Panagsa, pastor, okay ra. Maampo ko, pastor. Some would say, okay raman, pastor, kay gabasa man kong Biblia. Naay mo ingon nga uban, no nga, di lang ta maghisgot anak, pastor. Kuya po to, no? Di lang ta maghisgot, pastor. Kumusta may yung relasyon sa Ginoo? And at times, Christians, we are, and friends, no, parents, guardians, we are not asking that question sa ato kinabuhi. Daghang panahon nga wala gani sa ato huna-huna ang atong relasyon sa Dios. Wa tay pakialam ni ana. But you know what? Ang atong relasyon sa Ginoo importante na, because again, ang atong relationship with God mao na ang mag-determine asa nato i-spend ato eternity human aning kalibutan. Mayon uban okay lang, I'm going to church, I read my Bible. Ang uban mo yung maayo kaayo, pastor. Now the next question is, sa pagtubag na to na ang question, kumusta may relasyon sa Ginoo? Okay lang, nakasimba man po, nagbasa og Bible, it's good, pastor. Ang akong question ikaduha, unsay imong basis sa imong answer? Giunsa nimo pagkahibaw nga okay lang? Giunsa nimo pagkahibaw nga good lang ang imong relasyon sa Ginoo? Because usually ako ning Christians, a lot of times we gauge our relationship with God subjectively. Subjective, taon siya pasabot anang subjective. Based lang sa ato nga mga feelings o sa atong own personal opinions. Nakuha na to? Giyon sa to pag-gauge sa ato nga relationship with God. Usually it's subjective. Subjective based on feelings, based on our opinions, based sa unsa ang ato nga panghuna-huna. Mao na ang atong usual nga basis sa ato nga pag-gauge. However, dapat dili unta ang atong emotions ang atong basihan, no? Nga naman. Because we know emotions would fluctuate. Siguro karon may nga murag duol kay ko sa Ginoo ron. Ining sunod adlaw na po murag maglayo ko sa Ginoo, no? Karon po mura magwa gyud ko kasabot unsa ning Ginoo, unsay pasabot aning Ginoo gyud, no? Ga-fluctuate ato emotions. That's why we need to be objective sa ato pag answer aning mga questions. And how are we going to answer these questions? It should be based on truths. Dapat ang atong tubag niya ng mga question, how is our relationship with God, should be based on established truths, or with those truths diha na to engage ato relationship with God. Unsa ni nga truths? Primarily, if you have relationship, you have to know who that person is that you're having relationship with. Dapat kaila ka unsa na nga person, because you will gauge your relationship with that person based on who that person is. So, kumusta ato relationship with God, then it should be based on the truths of who God is. Christians, friends, no, parents, kinsa man ang Dios
nga dapat na atay maayo nga relasyon. The Bible says, basic ni tudlo sa inyo, no? Ato review ni sa uban. Number one, we know from the Word of God that one of the most emphasized attributes of God in the Bible is that God is a holy God. Ang Dios usa na kabalaan nga Dios. And usually kung mangutana ta, unsa may meaning anang word nga holy? Balaan, pastor. Ako inon kasagaran mga ako ang pugutan gibisaya ra man nimo no. Unsa meaning anang word nga holy? Balaan. Unsa man ang balaan? Holy. No, maora gyapon nagabalik-balik na no. But what does it mean when we say God is a holy God? Kanunay ta kadungan ano? Ang Dios balaan nga Dios. Unsay pasabot kung moingon ta ang Dios balaan nga Dios? Mao ni pasabot makaigsunan, ang word nga holy both in the Old Testament and in the New Testament simply means separate. Buwag. Pasabot niya na no, when we define holiness of God, it means that He is perfectly distinct above everything outside of Himself. Outside Himself, and is absolutely and morally separate from sin. Mao na ang meaning sa word nga holy ang atong Dios. It basically means three important things. Number one, He is morally and ethically perfect. Ang Dios is absolutely holy, absolutely perfect. It means that He is absolutely free from any sin. Walay bisag gamay nga sala ang Dios. Iyon pa sa Habakkuk chapter 1 verse 13, your eyes are too pure to look on evil. Wa kisa ang Dios. Nga even ang pagtanaw sa Dios sa daotano, grabe ka pure ang Ginoo nga dili gani siya makatanaw bisan sa sala tungod sa ka pure sa absolute nga holiness sa Dios. Wa say sala bisag gamay, bisag usa, bisan pag huna-huna og sala wala na ang Dios ana. Number two, not only God is absolutely free from sin, or He is morally and ethically perfect. Number two, God will not cause people to sin. According to James chapter 1 verse 13, ang Ginoo, when someone is tempted, he should not say, God is tempting me, because God cannot be tempted of evil, nor does He tempt anyone. Di siya mutintal. God will not cause people to sin. And number three, third nga important nga point niya, is that not only that God is morally and ethically perfect, He will not cause people to sin. Number three, He abhors sin, and He will not tolerate it. Iyon pa sa Habakkuk chapter 1 verse 13, your eyes are too pure to look on evil, you cannot tolerate wrongdoing. Dili makatolerate ang Dios og sala. God will punish sin. God will not let any sin go unpunished because He is too holy to do that. Dili makahimo ang Dios nga pasagdan ra ang sala. Ang iyang holiness is that kanimo ay magtukmod sa iya nga iyag yung silutan tungod kay og naa pa tay term ako ginagamit diri sa pulpit every time nga magwali ko about holiness of God. When we say holiness of God, it also means sa ato mga kuan diri is that God is allergic to sin. Kung datay termino nga atong gamiton. Allergic ang Dios sa sala. Dili ganahan ang Dios sa sala. Kumuduol sa Dios ang sala, makita sa sala, mangatsing ang Dios og ato pang tagaag ko ana sa mga rhinitis, no? Allergic siya, dili sa ganahan sa sala, and He will not tolerate any sin. That's what holiness of God means. So number one, God is holy. Number two, God is righteous. God is righteous. What do you mean by righteousness of God? Ang righteousness sa Ginoo, it refers to the absolute and moral uprightness of God. Pasabot niya na mga igsunan, He is the ultimate standard of right and wrong.
Siya ang moral standard nato. And not only that, He is always fair and just in all His dealings. If you read Psalm chapter 9 verse 4, mauna ang inyo makita niya ng maong bersikulo din ha. So, kung God is righteous, pasabot ang makaigsunan, He will judge every sin that we will commit. And ako'y pangutana, are there sins that you are not punished for? Or do you have sins that go unpunished? Na ba tayo mga sala nga wala ta na siluti? Uy, tingong mo. Na ba tayo mga sa nga wala ta na siluti? Naawa, di ka patapagkabata, nangawat kag piso. Sa una no, ang kawatonon piso pa man. Karo mga bata di na mangawat og piso sa tumbay. Ang piso gipanglabay ra diha sa og di na pamaniton sa bata sa una in taon kamang may mga silong, mga kuan kay mangitag piso nga nahog dito sa mga silong sa among silingan. Pero karon no, nangawat mong piso sa una? Palit kindi? Di naman makapalit na kindi ng piso ron, pastor. Ngawat mong 5? Nangawat mo 20, siguro karon ang kawatos mga bata, 500 naman pastor, 100 na. No? Nakapangawat mo nga wala mo nasilutan, wala mo nasakpan sa inyong ginikanan. Labi na ito na yung mga lola or nga ginikanan nga naitindahan, no? Arandali at pagpangawat o sinsiyo diha. Itong mga naitindahan. But na ay mga sala na ito nga wata na sakpi, di ba? Kapila mo nangudigo o nangupya sa eskwelahan nga wa mo nasakpi sa teacher. Isa kamot. Di na lang. Daghantag mga sa nga wa ta na priso. Kay wa ta na videohe. No? Or wa ta na sakpi sa ato nga mga nahimong mga sala. But you know what, when we say God is a righteous God, it means also that with that God is a God of justice. Pasabot niya na tanan nga atong nahimo nga mga sala silutan og tagaan gyud na og corresponding nga judgment gikan sa Dios. There will be no sin in the sight of God that will go unpunished because God is an omnipresent God and He is an omniscient God. He is with us everywhere we go. Everything that we do, nakita na sa Diyos. And because God is an omniscient God, He knows all things. He knows unsa ang imong gibuhat in not only in public but in private as well, even your private thoughts. Sa ato kunong kinabuhi na natay isla sa ato nga mind nga gitawag og island of our imagination. And you know what? Makaadto lang ani mo ang island of imagination nato, ikaw ra og ang Dios. That's why bisag unsay gihimo nimo anang mao nga island of imagination, kabalo ang Dios. Bisag wa kahibaw imong ginikanan, wa kahibaw imong asawa, imong bana, ang mga tao sa imong palibot, wa kabalo, but God knows unsa ang naa ng imong island of imagination. You know what? Let's now evaluate. How is our relationship with God? Now let's evaluate. Kumusta to relationship sa Diyos? Number one question sa ato evaluation is this: have you ever committed a sin in your life? Naa ba tay nahimong sala sa ato kinabuhi bisag usara? Kinsay wala nakahimong sala diri bisag usara ka buok? Isa kamot. Akura? Pastor, apil ka kay na makaka. Ngawa ka nakahimong sa. But anyway, Christians, friends, no? When we say, have you ever committed a sin in your life? First, nga tubago na ayo sa tubago sa nato. Unsa man ang sin, pastor?
What is sin? Basi may nga uban ba nga, wa makukahimog sa, Pastor. First, we have to define what is sin. And you know what? In the Bible, the most common definition of sin in the Bible is transgression of the law. Transgression of the law. Diha sa 1 John 3:4, everyone who sins breaks the law. In fact, sin is lawlessness. Ingon pa ni John. When we say sin is a transgression of the law, it means that we have a standard, and that standard is set by God, and we break that standard. That's sin. Kabaluta unsay standard, and we break that standard. It's what we call sin. It's a transgression of the law. And makaigsunan, example na to ha, mayon ka nga, kay na ako'y usa ka istorya na dunggano si Nairibing na asay parente sa Limasawa nga medyo kwartahanon, iyang gisharean sa gospel. Miingon si Nairibing sa mao nga tao nga, mutuo ba ka nga makasala ka? Ingon ang mga tao, nay kung makasala pa ko, na priso na unta ko karon. Pasabot niya na, dili sa makasala kay wa siya na priso. But we all know nga dili tanan nga mga makasala na priso, kay kung tanan pang makasala mapriso, asa pamantay butangan nato in town. No? But the Bible says sin is a transgression of the law. So if you will evaluate sa ato sin, let's just go example for 10 commandments. Unsa man ang 10 commandments, Pastor? Sige, memorize ang 10 commandments. Number 1 sa 10 commandments, unsa gingon diha? Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not have any idols. Ato hunahon sa mga idols, no, kanang mga kanang gikulit ato atong gisimba diha mo ni idols sa ato hunahuna. But the Bible says anyone or anything that takes the place of God in your life is an idol. Bisag unsa or bisag kinsa nga nagpuli sa Dios sa imong kinabuhi, maunay atong idol. Example, sa Domingos buntag, asa unta ang Kristohanon ay nagdomingos buntag, asa? Musimba ta, corporate worship, because God ordained Sunday as the day where we gather together and have our corporate worship. We honor God, we worship God during Sundays. Pirwa ka musimba. Nga naman, asa man ka? Kay nang laba ka. Ang labhonon maoy ni take sa lugar sa Dios sa imong kinabuhi. Nga imbis ka mo simba ka, tuwa kas labhonon. Ang labhonon nahimo nimong unsa? Idol. Wa ka mo simba kay nag-assignment ka, nag-project ka sa eskwelahan. Ang imong assignment, ang imong project maoy imong idol. Wa ka mo simba kay nangaligo mo didto sa nindot White Sand Beach. Ang White Sand Beach maoy idol sa imong kinabuhi. Kana palang daan, no, pila nato diri ang gipuli nato ang Dios sa daghang idols sa ato life. Una pa lang na, no? Ikaduha, thou shalt not make unto thee any graven images. That's the same thing. First nga command. Number 3, thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Pila na to diri ang gigamit ang pulong sa o ang ngalan sa Dios sa mga expressions. Kanang OM G. Nya ato lang oh my gulay, no? Di na lang na ato kuan kay uban mo likay-likay lagi. Murag anon. No, nga madamag ang bata, mugawas pa ang ngalan ni Jesus. Ni Kristo. Madamag ang bata. Nasa amo, nasubraan na parang iyang pagdaig sa Ginoo, nakadamag siya apoy na, Aroy,
Nadamag na po itong, Apo, praise the Lord, hallelujah. Ingon. Grabe na himo ng expression sa pagkadamag ang praise the Lord, no? Hallelujah. But Christians, we're taking the name of the Lord in vain. Keep the Sabbath day. You have to devote one day of the week nga dili ka mag-work just to focus your attention in worshiping God. You rest and you worship. Pero kita daghan kayo na itong i-break yun nga prinsipyo sa Ginoo. Number 5, honor your parents. Kung atong tagsa-tagsaon na hangtod sa number 10, makaigsoon, you will find out nga most probably you break all of them. Samot na pagpangawat, ngawat tag piso, bisan pag piso or 1 million, parihar ng kapangawat. Thou shalt not murder. Ingon sa Bible, kung naghunahuna kag dautan sa imong isig kataon, imong siya gitreat as if wa say kwinta. You treat him with contempt. Ingon sa Bible, that's murder. Thou shalt not commit adultery. Pero sa imong mind, kung nagtanaw ka lustfully sa usa ka babae or sa usa ka lalaki, that's already adultery in the heart. Ingon si Jesus Christ. Kung moabot as number 10, all of them, actually, we will find nga we are breaking the law of God. And even if we just break one of the law, ingon sa Bible in James chapter 2 verse 10, whoever keeps the whole law and yet stumble at one point, it's as if you break everything in the law. You know what? Sa Bible, kung imong tan-awon, James 2:10, nag-istorya diha about the unity of God's law. Nga kung atong tan-awon ang God's commandments, they are not a series of disconnected rules, but a single, indivisible whole. Mo na ang Bible, mo na ang law sa Diyos. So to violate one part of the law, you violate all, because when you violate one, you are disrespecting the lawgiver himself. It only takes one sin to anger an absolutely holy God. And because of that, it only takes one sin to send us all to hell for punishment. Ingon pa sa akong gisulti dire ni adtong few months ago nga quote na ko ni John Piper nga I really like that quote. Mo ni ang quote. Ingon si John Piper, if you dishonor a toad, kung mag-dishonor ta, ato dili dato irespeto ang baki, toad baki man ano. If you dishonor a toad, you are not guilty. You are not very guilty. If you dishonor a man, you're very guilty. But if you dishonor God, you are infinitely guilty, because God is infinitely worthy of every millisecond of worship in your life. And you don't give it, therefore you multiply the storehouse of wrath. I quoted that a few months ago. Nga kung baki mo i-disrespect, then watay problema ni ana, kay baki man na. Kung tao, posible na kay problema ni ana, you are guilty because that's a man. But if you dishonor God with your sin, you are infinitely guilty, because God is worthy sa atong every millisecond, if not microsecond of our lives. He deserves worship, but we are not giving him that worship. That's why you multiply the storehouse of wrath. Now, karon kung atong tan-awon mga kaigsuonan, if God is a holy God and God is a righteous God, and we are sinful people, and we saw the gravity of just one sin nga to i-commit sa to kinabuhi, unsa kaha ang ato paingnan? That's the second question. If God were to judge us today, what do you think you would receive from God? Where do you think
you would end up. Kung i-judge ta sa Ginoo karon, asa ka ta paingon? Sa langit ka ta uban sa Dios nga holy and righteous, or adto ta uban kang Satanas o sa iya mga anghel dito sa impierno nga mga daotan? How many sins have you committed this week? Pila kaya ito nahimong sala karon si manaha? And we know sins can be committed in our actions, in our attitudes, in our speech, and even in our thoughts. So kung ato tanaw na God is holy, God is righteous, now, how is your relationship with God? Kumusta ang imong relasyon sa Ginoo? Makaingon ka kag okay raman, pastor. When you think about that, Christians, we will be able to answer, Pastor, I'm in a very bad position. Dili maayo ako relasyon sa Dios. Tungod kay ang Dios di ay balaan ug matarong nga Dios. Dili maayo to relasyon sa Ginoo. But praise God, because not only that God is holy, not only God is righteous, but the Bible also says that God is the God of love. Di ba? Common kayo nga verse. Let's memorize John 3:16. Ready? Begin. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Mo na pinakasikat nga bersikulo sa tibuok nga Biblia, and ato ma-learn din hana mo nga bersikulo that God is a God of love. God loves the world so much. Gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. And with that, we can see that God sees our misery, ang atong desperate nga situation, our need for salvation. He sees our value as creatures nga gi-create sa iyang own image. He cares for us and is concerned sa ato nga mga tao nga matagaan ta o matagaan sa remedy ang ato nga desperate nga situation. And the greatest demonstration of God's love for us is no other than the person of the Lord Jesus Christ. Ingon pa sa Romans chapter 5 verse 8, no? God commends His love for us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for us. Nganong si Jesus man? Because the Bible says God is holy and God is righteous. Sin must be punished. And God must respond to sin with just and righteous penalty. You know what? If God were to simply forgive our sins without a price being paid, He would be acting against His own nature, and His justice would be compromised. Kinahanglan gyud nga naay maka-experiensya sa kapungot sa Dios, so that His wrath and His holiness and His righteousness will be satisfied. That's why si Jesus si Jesus, He came here on earth, He lived a perfect life, and on the cross of Calvary, He took the penalty for sin that humanity deserved. Siya ang nagpasan sa atong mga sala dito sa cross sa Kalbaryo. Siya ang nagdala sa atong mga sala. That's why even His own Father, gibiyaan siya dito sa cross of Calvary, and He cried with a very painful nga cry, no? My God, why hast thou forsaken me? He was forsaken by the Father because in His body naa dinha ang sala sa kalibutan nga iya gipasan, makaisunan. Siya ang nagantos alang sa ato mga sala. Siya ang namatay because the wages of sin is death. And with that,
He took our place. Kita unta to ang mamatay dito sa cross, but He died on our place. Siya ang nahimong substitute alang sa ato. And with that, He brought reconciliation between us and God. Kaya atong relasyon sa Ginoo na daot man tungod kay sa makasala ang mga tao, it's through the Lord Jesus Christ, siya ang nag-uli sa atong relasyon sa Diyos. That's why if you go to 2 Corinthians, one of my favorite verses in the Bible, look at the Bible, look at 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ingon din God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Siya nga walay sala ang gipakasadan para nga kita nga mga makasala makaangkon ta sa pagkamatarong sa Dios. God is a God of love. Gipadala si Jesus, and the Bible says not only that God is a God of love, but also God is a gracious God. Pasabutan ng gracious God, no? Chapter 3, verse 24 sa Romans, He bestowed favor on those who cannot merit it. When we say grace, it simply means favor. Gitagaan tagpabor sa Diyos. We are given, we are offered what we don't deserve. Gitagaan ta sa butang, gi-offeran ta sa Dios sa butang nga dili nato deserve. Unsay atong i-deserve unta? Silot, but God offered us salvation through the Lord Jesus Christ. Ingon pa sa John 3:16 that it's offered to us, and the only way nga ato ma-avail kanang mao nga salvation is no other than faith in the Lord Jesus Christ. Mao na ang ato makita diha sa Bible. It's the grace of God that offered that salvation to us for free. Naay mga tao nga dili madawat nila no nga sayon kaayo ang pamaagi sa kaluwasan ang salvation. Ingon sa Bible, it's only by faith in Jesus Christ. We have to repent of our sins and we have to believe in the Lord Jesus Christ. That's simple nga message of salvation. To some dili nila madawat na nganon. Kay para sa uban sayon ra kaayo kanang mao nga message of salvation. Because to some gusto ta nga maghago gyud. But Christians, I'll tell you, nganong sayon kayo ang ato salvation karon? Tungod kay si Kristo mao ang naglisod alang kanato. Siya ang naghimo sa lisod nga part so that all we need to do today is simply to believe and be saved. Mo na ang kaluwasan sa Biblia. And again, sama kang Pablo nga naa say maayong relasyon sa Ginoo tungod kang Kristo Jesus. Usa giingon ni Pablo da sa Philippians, look at your Bibles in Philippians, no? In verse 9 ingon sa and be found in Him, not having a righteousness of my own that is from the law or good works, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. Pinaagi ra gyud ni sa unsa pagtuo nga atong mabalik ang atong relasyon sa Dios. That's why the knowledge about this truth, knowledge about God, is very important, foundational. Ang atong knowledge about God through the gospel is foundational sa atong relationship sa Dios. Kung dili ta kahibaw, kung wala ta kahibaw ani nga foundational truth, that is the truth of the gospel, who God is, and what should we do to restore that relationship with God, Christians, imposible nga mabalik ang atong relasyon sa Dios. Kung nakahibalo ta niini, we will know and we will have that wonderful relationship with God, because we can only have relationship with God if we will go to Him through the Lord Jesus Christ. Muna ito hinumduman. Number 2, last one sa ato message karong buntag. Number 2, not only that our knowledge of God is foundational in our relationship with Him, but secondly, our knowledge of God should guide our passions, our zeal.
It's in Romans chapter 10, no? Ganiha. Let's go to Romans, atong tanawon ang Romans, no? Importante kayo ni makaigsunan. Sa Romans 10, ingon din si Apostle Paul, verse 1, no? Brothers, my heart's desire and prayer to God for the Israelites is that they may be saved. Ang prayer gyud ni Apostle Paul sa mga Israelites nga maluwas unta sila. And nga naman nga mao niya prayer. Because ingon si Paul sa verse 2, for I can testify about them that they are zealous for God. Kay ako kuno, ingon si Paul, ako mismo makatestigo ko nga ang mga Israelites, ang mga Hudyo, they are zealous for God. They are passionate. They are doing a lot of things for the Lord. Walay question ang zeal sa mga Israelites, mga kaigsunan. But yun ni Apostle Paul, look at this. But their zeal is not based on knowledge. Mga kaigsunan, posible di ay nga grabe ang atong devotion sa Dios. Posible di ay nga grabe ang atong zeal sa Dios. Posible di ay nga daghan tag gihimo para sa atong Dios. Pero kining mao nga zeal wa ni nabase sa kahibalo. Pwede di ay nga mahimo tang grabe ta ka relihiyoso o grabe ang atong devotion sa Ginoo, pero in the end wala dahil ni nabase sa unsa dapat ang atong buhaton nga insakto. Because there can be zeal without knowledge. Uso bitaw sa negosyo, no? Nasaan sa negosyo? Don't work harder, act smarter. Di ba? Mo ni uso nga termino sa mga negosyante, no? Or sa mga estudyante uban or sa diha. Dili lang it's about working hard but also to work smart also. Because possible nga we work hard but we are not knowledgeable enough to what we are doing. So sayang atong kahago nga hago kay ta pero wa day na mao ang atong gibuhat. Kay walay knowledge nga naa diha sa atong mga ulo. Ang mga Hudyo, no, they are passionate sa devotion sa Ginoo, but their passion is not guided by a correct understanding of God's plan. Because in here, in chapter 10 of Romans, we can see here the problem of misguided zeal. Ang problema sa mga wala na giyahan og tarong nga kainiton. Kaya may dahang tao nga init kayo sila sa ila paghimo sa mga butang para sa Diyos. Pero that's a misguided zeal. Ingon si Paul dire, no, mo ni ang chapter 10 is ang lament ni Apostle Paul o gi-point out niya asa dapit na nagkahimog error or mistake ang mga Israelites, ang mga Jews. He acknowledged that the problem wasn't the lack of effort or sincerity, but the problem here is that wa na mao og dili insakto ang ilang gibuhat because it was ang iyang mistake is the fundamental misunderstanding of what God required. Their zeal was not based on knowledge, and this lack of knowledge led to a critical error, mga kaigsunan. Unsa day error diri sa chapter 10 sa Romans? Ang mga Israelinhon, ang mga Jews, ganahan ko sila nga makakabuot sa kaluwasan. But the problem here in chapter 10, nag-establish sila ilang kaugalingon nga paagi nga maluwas ang usa ka tawo. It is not based on God's plan and will nga atong gidiscuss dito sa una nga punto. Unsa ilang gihimo? Ilang gi-establish nga ang kaluwasan o ang righteousness pwede nimong makuha pinaagi sa pagtuman sa balaod nga naa sila sa nga gihatag sa Ginoo sa ila in the Old Testament. In short, gi-establish nila
nga ang kaluwasan makuha pinaagi sa paghimo og mga maayong binuhatan through the law. Pero ang dakong sayop, mga kaigsunan, is that dili na mao ang gi-require sa Dios. Kay gi-establish na sa Ginoo nga ang righteousness nga gikan sa iya dili pinaagi sa pagtuman sa balaod, but the Bible says gi-require sa Ginoo og mao ni ang giset sa Ginoo nga guideline nga ang kaluwasan pinaagi lang gyud kang Kristo Jesus. Because in chapter 10 giingon ni Pablo din nga kung ang kaluwasan pinaagi pa sa pagtuman sa balaod, imposible na nga mahimo nato tanan, kay the law requires perfection. Kay ganiha giingon no, one mistake nimo sa law, it means that you are also violating the whole law. So ingon si Pablo, imposible na, and that's why God sent the Lord Jesus Christ. He is the one who fulfill all the requirements of the law, and all we need to do today is simply to believe in that person nga naka-fulfill sa law. That is the Lord Jesus Christ. Kumuintag zeal without knowledge, Christians. Good intentions and great efforts, I should say, is not enough for salvation. Good intentions and great efforts are not enough for salvation. True devotion to God must be informed by a correct and accurate understanding of the gospel. Without this essential knowledge, Christians, a person's religious efforts, no matter how passionate kanang mga efforts, are ultimately will become misguided and futile. Kanang atong tanang gipang buhat sa ato nga hunahura nato para sa Dios, kung dili insakto ang atong knowledge about the gospel, bisan pagwa kay absent simbahan, bisan pag unsa diha nga mga activity sa church naa ka, naghatag ka unsa diha nga mga efforts nimo, if tanang gibuhat nimo kana hunahuna nimo para sa salvation, Christians, I'll tell you, mga kaigsunan, I'll tell you, sayang ra na siya, because it will become what? Like the Jews. You will have zeal that is without knowledge. Because ingon sa Bible, ang ingon ra gyud sa Ginoo nga pamaagi nga maka-avail ka sa salvation is only through faith in the Lord Jesus Christ. Maorag yun naging sa Bible. Mo naging ni Pablo din ngano ang mga Hudiyo nga grabe man kahago nila, unya wa man sila naluwas, kay ila man gisunod ang ilang kaugalingong pamaagi. But the Gentiles nga nagtuo lang sa Ginoo, ingon sa Bible, naluwas sila because they believe and they are saved tungod kay naa sila'y pagtuo kang Kristo Jesus. Christians, as we end this message, dili ko ganahan diri sa ato no nga nabang passionate ta sa ato nga ipambuhat sa Ginoo, and yet in the end sayang ra day tanan ang ato mga efforts. I want us to have this knowledge that shapes lives. The knowledge that Apostle Paul have sa iya kinabuhi. The knowledge that changed his life, changed his values, changed his direction in life. Tanawa unsa gisulti ni Paul sa last part niya, when he knew Christ, and sa diha na realize niya nga it's only through Christ nga naatay kaluwasan, dili pinagi sa atong mga binuhatan through the law. Ingon na si Paul sa verse, I want to know Christ and the power of his resurrection and the fellowship of sharing in his sufferings, becoming like him in his death.
Makausob yun nga knowledge makaigsunan, because the moment nga mailhan nimo si Kristo Jesus, you will be sure where you are going sa panahon nga mamatay ka. Si Pablo yung sa, for to me to live is Christ and to die is gain. And not only he is assured, asa sa isa pa ingon sa diyang mamatay sa, but number 2, it changes his direction. Because ang iya na karon direction sa kinabuhi, I want to know Christ and the power of his resurrection. Ganahan ko nga ma-experience na ko sa akong kinabuhi ang gahom ni Kristo nga mag-usob sa akong entire nga life. Kumusta sa ato kinabuhi karon? Do we have this knowledge that transforms? Do we have this knowledge that shapes lives? Let's pray. Dear Father, thank you kaayo sa imong pulong. We thank you, Lord, nga gitagaan mi og imo ming gigiyahan pinaagi sa mga butang nga naa sa imong pulong. We thank you, Lord, that we have your word to give us knowledge about who you are and what you require of us. Thank you nga makabasa mi ni Ginoo, and thank you nga dili mi mahimong mga ignorant and illiterate sa imong kabubuton alang namo nga mga tao. We thank you that we can learn of the true way of salvation nga diha lang gyud pinaagi ang Kristo Jesus. Oh, we pray, dear Father, nga ang among knowledge about the Lord Jesus Christ, about who you are, napunta nga mauni ang mag-usob sa among direction sa among kinabuhi, that we will pursue knowing you, knowing the Lord Jesus Christ as the God of our lives. Salamat, Lord, sa imong pulong. And Lord, we pray nga sa mga nakadungog karong buntag, we can review sa among salvation, we can re-evaluate our passions in life. May it be, dear Father, that we will be like Apostle Paul, wanting to know more about Christ and wanting to experience more on the transforming power of his resurrection. We commit everything to you, Lord. We thank you. In Jesus' name, amen.